Bugnado si Disiti. Oh, exercise. Jesus. Apang ang duta nagtabang sa babae, kagin buka sang duta ang iyababa kag gintulon ang suba nga ginbuga sang dagon. 17. Nyan ang dagon nakig sa babae, kag nagkadto sa pagkikaway sa nabilin sang iya kaliwat, nga nagabantay sang mga sugo sang Dios, kag nagapamatuod kay Jesus, kag nagtindog siya sa baybayon sang dagat. Na bugna tisi. Bugna tisi patro. Nagsimba ang mga katauhan sa dagon, bangod nga ginhatag niya ang iya pagbulutan sa sapat. Kag nagsimba sila sa sapat nga nagasiling, sino bala ang kaangay sa sapat, kag sino bala ang sarang makapakig-away batok sa iya. 5. Kag ginhatagan ang sapat sing baba nga nagahambal sang bugalon kag mapasipalawon nga mga pulong, kag tugutan ini sa paggamit sang pagbulutan sing kapatan kag duha ka bulan. 6. Glory. Kadang wala din, ikaw magpangikot siya, mga pangalagad, samtang lapit ko magbalik, samtang may bugay ka, napay kong balaan, Espiritu magagay sa amon. Singalan niyo na Jesus, gampog kami, amen. Magapong po. Amen. Ang Biblia, madamo, maraming revelation. Ang revelation nito, kailangan galing sa Diyos, yung kapayagan na mahiwaga. Ang Diyos gagamit siya ng isang propeta upang ang hiwaga nito ay kanyang maipahayag sa kanyang lingkod na propeta. Dahil ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang kaparaanan kung paano niya maihayag ang kanyang mga hiwaga. Kaya gagamit siya ng propeta. Kaya sa lumang tipan sa Amos 3:18, ang Diyos ay walang gagawin kahit anumang bagay maliban na ang mga hiwaga ay maihayag muna sa kanyang lingkod na propeta. Amen. Sa bagong tipan, ganun din. Sa una Korinto 12, versikulo 28, ang Diyos naglagay sa kanyang iglesia, una, apostolis. Pangalawa, propeta at mga guro. Ang importante, magkaroon ng pagtuo, panampalataya. Tapos lang, ang dali magsalita ng panampalataya. May panampalataya ako. Sa pingin ng ibang reliyon, may panampalataya din sila. Sasabihin ng mga Iglesia ni Kristong reliyon, may panampalataya sila. Dali sabihin ng Baptist, may panampalataya din sila. Pero anong klase na panampalataya yun? Dahil ang panampalataya ay may tatlong klase. Ang diablo may panampalataya, ang tao may panampalataya, ngunit mayroong isang panampalataya na sinasabi panampalataya ni Kristo. At ang panampalataya yun ay sinasabi revelation. Amen. Okay, may pabasa ko, dali lang. Ika, brother. Glory. Oh, hindi pagwadahan, di ba? Sumagsalang kita. God, Bible Bible teaching, adoption. Bible teaching is usually a little treacherous. Ang tinatawag doon, ang pagtuturo kung minsan nakapang
nakapangdaya, nakapangdaraya, naglilinlang. Kaya nga, marami ang mga nagtuturo na hindi ayon sa Biblia. May mga bersikulo na kung ipaliwanag, tama, pero kung ay base mo sa buong Biblia, kumakalaban pala ito ng isang salita. Hindi po yun. Kaya sasabi ni Diyos, nagapandaya ang pagtuturo. Si Brother. Kind of walking out on thin ice might be good to kind of bring the church to what I think. Ang gusto ng propeta ng iglesia ay dalhin sa kung ano ang kanyang naisip. Ano ba naisip ng propeta? Na iyon ang gusto niya ng iglesia dalhin sa kanyang naisip. Marami mga tao na kung anong mga iniisip nila para sa iglesia. Ano naisip ng propeta? Na kailangan ng iglesia ay dalhin doon. To a complete understanding, positionally. Kailangan ang kumpleto na pagkakaunawa. Ano naisip ng prophet? Amen. Dalhin ng iglesia sa kumpleto na panampalataya. Amen. O ano yung brother? Understanding. Ano yung brother? Tapos understanding? Positionally of what we are. Kailangan may plaster tayo sa tamang posisyon. Kung ano tayo. Maraming matao, hindi nila alam kung ano ang posisyon niya sa katawan ng Kristo. Sinabi ng Panginoon na ang ibang tayo, iglesia ng Panginoon, sama-sama ng mga sangkap, inilagay niya ang ibang maging propeta, apostol, guro, at iba't ibang mga kaloob. Ang gusto ng Diyos na mailagay tayo sa tama na posisyon. Amen. Kung ang tao na ilagay sa tamang posisyon, alam niya ang posisyon niya. Walang pwedeng makapagharang, makaharang sa kanya. Tuloy-tuloy siya. Sige, brother. And of what we are in Kung ano Christ tayo? Jesus. Ano? What we are in Christ Jesus. Kung ano tayo kay Kristo Jesus. Hindi kung ano ka sa simbahan. Kundi kung ano ka kay Kristo. Sa Word of God. Sige. Sometimes I think that preaching is a wonderful thing. But I Minsan believe naisip ko, sabi ng prophet, minsan ang ano daw? preaching. Ang Preaching. panangaral, preaching, isang magandang bagay. Ang ano? Preaching. Isang magandang bagay. See? But I believe sometimes the Pero preaching ako naniniwala minsan na ang pagtuturo, goes beyond that. ang pagtuturo, mas higit kaysa preaching. Especially Dahil lang, maraming mga entay, hindi interesado sa pagtuturo. Gusto nila pangangaral, preaching. Yung kaisipan na yun na gusto nila ay kaisipan ng kulang ng kaalaman. Sabi ng mensahe, ang pangangaral o ang pagtuturo ay higit pa sa pangangaral. Bakit? See? Amen. Dito, especially to the church. lalo na sa iglesia. Preaching usually catches the sinner. Anong ginagawa ng pangangaral? Kailangan mahuli niya ang makasalanan. See? Brings him under condemnation Dadalhin siya sa pagkondinar by the word. sa pamagitan ng salita. But teaching Pero ang pagtuturo, places the man positionally, ito naglalagay sa tao sa tamang posisyon. what he is. Kung ano siya. Yun ang magagawa ng pagtuturo. Amen. And we can never rightly be able to have faith Dahil lang, until dahil lang, positionally. hindi tayo magkakaroon ng panampalataya
until positionally we know what we are. Hanggat hindi natin malaman kung ano tayo. Sabagat ano ang ginagamit pagtuturo? Kung walang pagtuturo, hindi alam ng tao kung ano siya. Wala siyang tama na panampalataya. Kung hindi niya alam kung ano siya. Sige? Okay? Kailan malaman mo kung sino ka? Kung ano ka? So, yun ang magagawa ng pagtuturo. Minsan naawa ko sa ibang intan. Hindi interesado sa pagtuturo. Kailan daw preaching, pangangaral. Masabi maganda, wonderful, yun yung bagay. Yun ang magdadala sa tao patungo kay Kristo. Pero kung na kay Kristo na siya, kailangan turuan siya. Kung hindi siya maturuan, hindi niya alam kung sino siya. Kung may panampalataya ba siya? Sabi, hindi ka magkakaroon ng tamang panampalataya kung hindi mo alam kung sino ka. Kung ano ka. Okay, brother. So, kailangan ang pagtuturo. Hindi ako nagsabi, Diyos sa pamagitan ng kanyang lingkod na propeta. Okay. How careful we must be to hear one voice. Ito, inuulit ko. Mag-ingat tayo. Kailangan masyado tayo mag-ingat na makinig sa isang tinig lang. Isang araw lang. Hindi ko ano sasabi ni Bob, pakinggan din natin, paniwalaan natin, pagdating mo sa ibang church, pakinggan mo, iba naman ang mga aral. Sabi, kailangan mag-ingat tayo. Masyadong mag-ingat. Ano ang gawin natin? Isang tinig lang ang ating pakinggan. Ang tinig aral. Pagdating mo sa ibang church, marinig mong aral na si Jesus, naging Diyos lang sa ilog ng Jordan, ay hindi yun ang itinahayag ni Kristo sa kanyang kapitong mensahero. Say, brother. For the Spirit has but one voice. Ang Espiritu may isang aral lang, may isang tinig lang. Amen. Hindi dalawa, tatlo ang Diyos, isang Diyos, tatlong persona. Hindi iyan tinig ng Diyos. Tinig iyon ng demonyo. Pag tumalaban sa salita ng Diyos, Antikristo yun. Kailan isa lang pakinggan natin? May nagsasabi ng mga intay, ang kaluluwa nilang nagkasala, inares, palitan ng bagong kaluluwa, hindi yung tinig na galing sa Diyos. Amen. Si brother. That's all. Which is the voice of God. Ano ang tinig? Boses, tinig ng Diyos. Amen. Si Paul warned them to say what he said. Pablo, nag-warning na. Sabihin lang kung ano ganyan, sinabi, wala na magdagdag, wala nang bawas, wala na siya mag-interpret. Hindi kailangan ng Diyos ang interpretin. Kung anong sinabi ng Diyos kaya lingkod na propeta, yun lang ang ating sasabihin. Amen. Si Amen. Even as Peter did. Pedro, ganun din. Si He warned them that even he could not change one word. Hindi pwede. Napalitan ni Pablo, ni Pedro, isang salita lang. Diba pinapalitan marami ng salita? Isang salita lang hindi pwede na baguhin. Si, Of what he had given by revelation. dahil ito ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan. Amen. Oh, how important it is to hear the voice of God by way of His messengers. Importante ang makinig sa salita ng Diyos. Sa paraan, may paraan ito. Sa paraan kung anong sinasabi ng mga mensahero. Kung anong sinabi ng mensahero, paraan yun, doon lang tayo. By the way, sa paraan
ng mensahero. Hindi sa paraan ng pastor. Hindi sa paraan ng mga apostol o misyonero o ebangelista o ng guro, kundi sa paraan ng mensahero. Dito, partos ang marami dito. Gumagawa sila ng sariling aral, sariling understanding. Hindi na nangailangan ng Diyos ang kanilang sariling understanding. Sapagkat ang Diyos mag-interpret niyan. Sasabihin niya lang yun, ipahayag niya lang yun sa kanyang lingkod na mensahero. Okay? Siyempre na? Wala na? Okay. Then say what has been given them to say Kita mo, to the churches. ano gagawin ng mga ngaral? Sabihin mo lang kung anong sinabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kung anong sinabi yun na sabihin mo. Ang problema ngayon sa mga end time, kung anong siya sabi nila na hindi naman sinabi ng mensahero. Ay ba, nagsasabi tapos na rapture. Pero sinabi ng mensahero, hindi. Wala kang rapture. 1963, rapture na lang. Walang sinabi ang propeta, 1963, dumating rapture. Wala. Sila lang nagsabi niya. Pero kung ikaw pinili, isa lang pakinggan mo. Amen. Kung sinabi namin sa iyo, sinabi yun ni Kristo. Doon tayo. Isipin mo, ituturo nila si Jesus, naging Diyos lang sa ilog ng Jordan, hindi tinuro. Interpretasyon lang yun ng tao. Si brother? Okay, article. Ano yan dyan? Ang name them yun. Okay. Ito, nasabi ko na. Kiso gusto ko lang ma-rehearse. In there, get training in your own groups. Ito, kailan ng training? Sa inyong grupo. O ito, legit nito, ang mga intan sa word na training. Sasabihin nila, denominasyon yan. Ipinahayag ito ng Diyos sa mensahero. Hindi ito sa denominasyon. Amen. Sa Diyos ito, kailangan ang training. Halimbawa, sundalo. Pwede ba isasabak mo yun sa labanan na walang training? Halimbawa, ano yun? Wala? Ha? Ano? Ha? Oh my. Wala ako. Okay. Halimbawa, guro ka sa school. Pwede bang isabag agad sa guro na wala kang training? Lahat ng trabaho may training. Amen. Yun ang sabi ng kapitong mensahero. Kaya mayroong training sa inyong grupo. Amen. Huwag na kontrahin. Unbelievers lang kumukontra niya. Ang pinili, sumusunod, wala rin kamo. Amen. Pag sabi may training sa iyong grupo, sundin na lang. Sige. Other ministers, Ibang men, na lang. Ibang mga ministro, pati ministro, training mo yan. Amen. Mga tao, men that you see that has a nakita calling mo na, in no, their life. na may calling sa kanilang buhay. Na maging ministro. Sige. For the ministry. Para sa gawain. Train them young men. Pati young men, ano ito? Anong young man? Young people. Ayaw na mga intan na pastor ng mga ngaral na young people. Ang sabi sa mensahe, kailangan mag-training ang young people sa ministry. Hindi sila pwede na walang training. Pati mga ministro, kailangan may training. Sige. Bring them in
here to the elder, Oh, saan mo yan? Dalhin sa mga elder. See? all of you sit together in a ministerial meeting. Pagkatapos, sama-sama silang mag-uusap sa tinatawag usapang pang-ministro. See? There, teach the deeper things of God. Ano ang kailangan? Bakit kayo mo sama-sama? Turuan pa sila ng mga malalim na aral tungkol sa mensahe sa ating panahon. Malalim na aral. Amen. Itong aral ng katuwiran, kabanalan, panampalataya, hindi ito malalim eh. Mga panggatas ito na aral. Amen. Kaya ang aral ni Lote, panggatas. Amen. Ang aral ni Wesley, panggatas. Ano yun? Kabanalan. Kaya maririnig mo ang mga pastor, huwag kayong magsudal, huwag kayong manigarilyo, huwag kayong maging adik. Panggatas yun. Kailangan matuto ang mga young people na mangaral, pati mga elders ng mga malalim na aral. That thing. Kaya maririnig mo halos lahat ng mga pastor, pang-encourage ang kanilang mga aral. Kaya malalim eh. Nandito ang 7 kulog, nandito ang 7 seryo, nandito ang rapture, marami yan. Wala nang lihim. Kailangan kumplito na ang mga hiwaga nito. Sige, brother, ito. Huwag natin kontrahin. Sabihin mo ba, hinuskol ito, seminaryo, ito sa denominasyon, sa organisasyon. Utak natin yun eh. Pagkontrahin lang ang sinabi ng propeta. Kaya gusto ko, makita ko na tao may calling sa ministry para mag-aral. Kaya ng training. Nang pumunta ako ng Manila, yun ginawa ko. Mula pa nun yan ginagawa ko. Kaya papasa ko kayo, akala niyo hindi pa parang training yun. O sige. I've always thought of dying. O, si Brother Branham, sinabi niya, ako nag-alala sa aking kamatayan. Me being 50 Siya, 50 na. Ako, 74, 73. is my time, is not Malapit ng kanyang time. Di too ba? long. Didn't think was good. Hindi niya tatagal. 50 lang siya, hindi siya tatagal. Ako kaya, 73 na po, tatagal ba ba? O, sige. And I wondered what I would be Ako nag-alala kung mag-ano ako, in that theophany. Sa theophany. Sa anong theophany? Katawang ukol sa langit. Si brother? Tama. Celestial body. Dahil lang, itong theophany body, celestial body. Ang celestial body, theophany body. Siya sabi nga ng pastor kanina sa akin, nasabi niya, iba ang theophany kaysa celestial. Sabi sa mensahe, ang celestial theophany yun. Ang theophany celestial yun. Sabi mas madaling daw sabihin na ang theophany body para sa lahat ng tao, pati sinners. Pag celestial daw, makalangit, hindi pwede dito ang sinners dahil celestial pang langit. Hindi lang, hindi ganoon. Pag sinabi na mensahe ng revelation ng theophany celestial, huwag na natin banggain. Huwag na natin ibayuktok. Huwag na natin kontrahin na iba itong ang theophany kaysa celestial. Demonyo lang kumukontra niyan eh. Sabi ko, ang theophany body, saan ba ito ginawa? Sa lupa? Ang lupa para sa mortal. Ang theophany immortal. Saan ginawa? Doon sa langit, katawag, celestial body. May katawan pang lupa, may katawan din ako sa langit.
Ipinaliwanag yun ni Pablo sa Korinto 15. At ipinaliwanag na mensahe. Revelation ito eh. Amen. Pag ito'y kapayagan, galing ito sa Diyos. Kaya maraming hintay na hindi naniniwala na ang mga sinners ay may celestial body. Iba doon yun. Hindi naman sila prophet. At kung sila prophet, hindi naman magpapahayag ang Diyos kanila ng bagong revelasyon para sa lungating at awayin ang unang revelasyon. Hindi pwede i-change. Hindi babago. Kaya ang Theophany ng celestial, isa lang. Tinawag siyang celestial sa langit. Pero doon ito ginawa. Sigurado. Would it be, I would see my precious friends. Ang sistema ng Theophany o celestial body, parang usok rin siya. Fog. Na makikita, white fog. Sigurado. Condemnation. Oh, sige. I seen a great woman rise up in the United States. Dali lang. Maraming interpretasyon ng hintay. Sino yun ang babaeng muntik na naging presidente? Si Harry, sino? Sa babae? Sino? Si Harris. Okay. Muntik na maging presidente. Ang interpretasyon nila, ito daw ang mag-rule, mag-control sa Amerika. Dahil may statement ang prophet. Pero mali yun eh. Kanina lang yun, interpretasyon. Sumobra sila sa interpretasyon. Sorry, brother. Well-dressed Itong babae nito, maganda ang damit and beautiful, at magandang babae siya. but cruel in heart. Pero malupit ang puso nito. Kaya kayo, tingin sa magandang babae, hindi mo alam, malupit pa ang puso. Kaya ang tingnan nyo, puso. Sa bagay, wala isip. Makita ng puso. Ang ugali. Hindi ugali. Kaya kung kayo, bago magnobya-nobyo, maligaw muna. Tingnan nyo nang magbisita kayo sa bahay niya. Hindi doon kayo magtagpo sa plaza, sa cellphone, kung saan-saan. Punta ka muna sa bahay niya, tingnan mo. Anong galing nito? Baga sumagot sa nanay ito. Mas matapang ko sa nanay. O kaya, naman! Hindi pa makapaglaban sa sarili niya ng damit. Hindi makapaghugas plato. Marunong bahay. Magbisita ka, tingnan mo siya kung ano ang puso niya. Ganito din ang babae na magpo-control sa Amerika. Sige, ganito. She will either guide or lead this nation to ruination. Dahil lang, ang babae nito na maganda magdamit, hubad ay bawat ilalim, otso-otso, mga anak niyo, tingnan niyo, bata pa. Kailan makita niyo ang pananamit niyan. Ang babae nito, cruel, malupit ang kanyang puso, at itong bansang Amerika ay kanyang sisirain. Diretso? I got in parenthesis, perhaps Catholic Church. Kita mo, hindi pala literal na babae. Kundi reliyon na Romano-Katoliko ang babae nito. So, magrurol sa Amerika, hindi literal na babae, walang kaugnayan ang babae yun na natalo sa leksyon. Ito'y Romano-Katoliko ang tutukoy. Amen. Huwag na kontrahin.
Huwag na sila maghintay yung may babaeng magpe-presidente. Kundi ang pag-rule ng Romano Katoliko sa Amerika, na ito ang magdadala sa bansa nila upang sila'y sirain, wasakin. Sa anong paraan? Iwan? Pero nandiyan naman yan. Kasi brother next. Number 3. Ah. Now watch, set up to this, the daily worship and sacrifice will come back into the city when the temple is rebuilt. Oo, ang tiyotokol sa Israel. Na itong templo ni Solomon ay ipapatayo muli. So, ikatatlo na ito. Ito ang tatawag third temple, ikatatlo na templo. Na ito itatayo sa muli. At kailan magaganap ito? Magaganap ito sa malaking kapigatian. Ito ang paghahandugan ng baka na mapula na nandyan na ngayon. Ang mapulang baka na pangandugan diyan. Ang paghahandugan na lugar, wala pa. Iyon ngayon ang inaagaw muli ng mga Israelita doon sa Hamas na yan ng lugar, Palestina. Kaya makukuha nila yun. Tutulungan sila ng Diyos. Dahil ibabalik nila muli ang tradisyonal nila na handog na siyang bakang pula. Glory. Sa laki na bigay nito. Sige, so. And this prince that's to come in the middle of this week, Dahil lang, may prinsipe na darating dito sa kalagitnaan ng 7 taon. Kalagitnaan. Ang tinutukoy niya dito, ito. Daniel 9:26. Sige, Basa ko. oh, sa Daniel 9:26. Oh, dali ang Brad. Kami meeting. Okay. Kang sa tapos, ang kanuman kagwa kasimana, at doon ang inaplas kag mawadaan siya. Kag ang katawan sang prinsipe nga mag-aabot. Ayun, prinsipe yan. Ang prinsipe na yun, yun ang manggugulo sa gumagawa ng templo sa mga Hudyo. Sino ito? Prinsipe ng relihiyon na Romano Katoliko. Sino ito? Pope, Papa, ang manggugulo sa Israel. Kaya ipapahinto niya ang pagpatayo ng templo dahil yun ang pinag-aawayan nila ng mga Palestino, Muslim at ng Israelita. Si Bible mo. Magdadaglag sang Dahil kita mo banwa. na. Okay, next brother. Laglago niya ang Banwa. banwa, Jerusalem. Si brother. will break his covenant, do away with the sacrifices. Kita mo, may covenant siya. 7 taon. Ang covenant 7 taon, ano? Ang 7 taon na covenant, ipapahinto niya. Kailan? 3 taon kalahati lang. 3 taon kalahati lang, ipahinto niya ang 7 taon. Kailan magsisimula? Magsisimula ito pagkatapos ng rapture. Amen. Gagawa siya. Pero walang mabubuo na 7 taon. 3 taon lang at kalahati. Sige, brother. Ganso? And what he'll scatter it, and what will he do? It will last on till the consummation. Hanggang na ang paninira ay kasi sisirahin din sila eh. Itong Romano Katoliko. Sige. Next. Ah. The overspreading of abomination. See? What is abomination? Ano ang abomination? Filthiness. Karunihan. To make desolate. Sige. To do away with. Ano? The overspreading of this, of that Roman power. Dahil lang, ang kapangyarihan ng Romano ay kakalat sa buong mundo. Amen.
Hindi komunista na kapangyarihan ng kakalat sa buong mundo, kundi ang kapangyarihan ng Romano Katoliko. Sige? To conquer all the sleeping virgin, Kaya- Jews and all. Lahat ng mga sleeping virgins ay kanyang dadaigin, tatalunin niya. Pati mga Hudyo, hindi lang mga sleeping virgins, mga foolish virgin niya. Kundi pati mga Hudyo. Sino bang foolish virgin? Ang iglesia maiwan sa rapture. Amen. Wala silang langis. Holy Ghost yun. Paano sila magkaroon ng Holy Ghost? Wala mensahe. May mensahe sila, may hayop naman. So ituturing na wala mensahe. Kung wala mensahe, wala Holy Ghost. Kaya maiwan sa rapture. Mapagtagumpayan sila ng ng Romano Katoliko. Pati Hudyo, mapagtagumpayan ng Romano Katoliko. Sino ba ang namumuno sa Romano Katoliko sa panahon yun? Ang Papa! Itong Papa na sa ngayon. In 1954, prophecy na yun. Ngayon, ganap na. Nag-iisa at kauna-unahang Amerikano na Pope ng Romano Katoliko. Kauna-unahan siya, si Brother Nelson. We'll all be Roman or we won't be nothing. Gusto ng Pope na ang lahat babalik sa pagka-Romano Katoliko. Ibabalik ang lahat ng tao. Tapos, ibabalik na ano daw? He'll break his covenant in the middle Dahil lang, ibabalik sa Romano. or we won't be nothing. O kaya wala na. Wala kang pagkain, wala kang pera, lahat, wala. Sige, Daddy. Okay na ba? Hindi, Daddy. Break, Tapos, Nothing, tapos, he'll break his covenant in the middle of the week. sa kalagitnaan ng isang linggo, 7 araw, ang kalagitnaan, 3 araw kalahati. 3 araw kalahati, tumutumbas ito ng 3 taon kalahati. So, pahintuin niya ang kanyang tipan na 7 years. 3 taon kalahati lang, pero panahon iyon ng malaking kapigatian. Ano gagawin niya? Kakalabanin niya ang iglesia na iwan sa rapture. Iyon ang binasa ni Brad kanina sa Revelation 12 verse 16-17. Na mapagtagumpayan, papatayin ang iglesia na naghihintay din ng rapture. Pero naiwan, false virgin. Glory. Bakit sa anong paraan papatayin sila? Sa paraan na hindi makabili ng pagkain. Amen. Kontrolado ng Romano Katoliko sa panahon yun ang pagkain at ang kayamanan. Glory. Sige, brother. Talks about Next one. Mayroon pa number 8 na lang. Oh, sige. I'm going to say something here. It's not a doctrine. I'm just prophesying. Hindi daw ito doktrina ang sasabi niya, kundi propesya, hula. Ano yan? You know what's happened? At alam na ba kung ano mangyari? It's going to come to a place soon. Mark my word. Dali lang. Mangyari ito sa panahon, sa daling panahon. Sa tandaan yung sinabi ko. Ano yun? All denominations Ang lahat ng mga denominasyon, are going to have to join the ecumenical council. lahat sila maging isa. Sasama sila sa konsiyo ng mga iglesia. Pangmundo na samahan, federation, confederation ng mga iglesia. Lahat ng denominasyon, pati Iglesia Cristo yan, pati Saksi ni Jehovah, pati sa mga Sabadista. Kailan sumama sila sa tinatawag confederation. Pagsama-sama ng mga iglesia. Bakit, brother? If they don't, Kung hindi sila sasama, they can have the support of the council. wala silang suporta mula sa konsiyo. Okay. Therefore, there'll be a boycott. Gani, ano mangyari sa nila? Boycott! Anong boycott nila? Nobody can go to these churches. Walang sila makapunta sa anumang mga iglesia.
unless you have a mark from your Maliban own na church. ikaw ay mayroong tatak na no? Your own church. Sa iyong sarili na iglesia. Sa ano ito? Denominasyon din. Na ang denominasyon kahit in time may sarili silang tatak ng kanilang iglesia. Ano ito? Brother Benson? You cannot buy or sell. Ah. Just see, it just as it was, so it's going to be again a mark Okay. unto the beast. Ano ito? Hindi makabili na makakain yan. Hindi makapagtinda maliban na may tatak sila. Ano ang tinatawag ditong tatak? Halimbawa, Trinitarian, tatak yan yung Katoliko. So, mga denomination, Pentecostal, born again, Baptist, taglay nila ang turo ng Romano Katoliko, isang Diyos, tatlong persona. Tatak yun. Kung ano ang kanilang pinagdoktrina, tatak nila yun. Halimbawa, nagturo sila ng kanilang Diyos na kinikilala, naging Diyos lang sa ilog ng Jordan, tatak nila yun. Sa demonyo yun. Dahil ang Diyos, wala pa simula, wala kapusan. Wala pang langit. Wala pang langit. Wala pang mundo. Diyos na siya. Wala pang ilog ng Jordan. Diyos na siya. Amen. Ang nagtuturo ng ganyan, tatak yun ng kanilang reliyon, ng kanilang simbahan. Kailan ang tatak sa atin, yung mensahe. Pure. Holy Ghost. Dalawa kailangan. Mensahe sa ating isipan at Holy Ghost sa ating puso. Sure, brother? Tama na. Malapit siya may darating. Amen. 3 taon lang ang kalahati ang pagkokontrol ng Pope sa buong mundo. 3 taon lang. Dahil ang lahat ng gold sa mundo, number 1, Romano Katoliko, number 2, mga Hudyo, ang gagawin ng Romano Katoliko, makipag-alyansya siya sa Israel, ang Israel makipag-alyansya sa reliyon para lamang i-trap sila para makuha ang kanilang kayamanan. Amen. Alam niyo ba? Pagdating na malaking kapigatian, ang pera 1,000, ang pera 500, 120, hindi mo na magagamit. Amen. Babalik ito sa pasimula. Kung ang kailangan. Hallelujah. Kailangan makiisa ka sa mga reliyon at sa mga denominasyon. Pero ang pagsama-sama ng lahat ng reliyon, yun ang tatawag larawan na nayo. Kagaya sa kung paano nagsimula ang Romano Katoliko. Pero ang tawag noon, higanti siya na denominasyon. Anong tawag pa? Monster siya. Halimaw siya ni Satanas. Malapit na siya babalik. Tumayo ang bakos. Kailan kaya kayo maging masipag sa kay Lord? Kailan kayo magpagamit kay Lord? Magamit lang kayo ni Lord sa paraan kung anong sinabi namin sa iyo. Ama, makapangyarihan, tulungan mo sila, tulungan mo kami. Yes. Salamat sa tulungan mo kami at inihanda mo kami sa rapture. Panginoon, bago magsapilitan ang tatakan, bago darating malaking kapigatian, nirapture mo na kami. Hallelujah. Ngayon, hindi pa sa pilitan ang sumali sa samahan ng mga iglesia at mga reliyon. Pero sa malaking kapigatian, sa pilitan na. Salamat God, dahil dinaramo kami ngayon, palabas mula sa mga reliyon. At inihanda
para sa pagdating. Yes. Salamat sa pangalan ni Lord Jesus. God bless. Ay, Lord!